Hey, what's up mga pards? Another day, another vlog. 10th year wedding anniversary nga pala namin ngayon. Kaya naman naisipan namin itong i-celebrate sa lugar na special din sa aming mga puso. Unang plano nga namin ni Mrs. ay kaming dalawa lang talaga, pero sabi namin isama na namin itong dalawa kasi kailan pa yung huling time na nakapunta sila dun sa lugar na yon. At dahil medyo matagal din ang biyahe at malayo-layo ay inabutan na rin kami ng lunch. Buti na nga lang dito sa Pitex ay marami ka na rin mapagpipilian ng kainan. Pagkatapos nga namin kumain ay hinanap na namin yung gate kung saan naka-assign yung biyahe ng sasakyan naming bus. Sa Tagaytay nga pala ang punta natin mga pards. Kahit nga maraming beses na kaming napunta rito ay paulit-ulit pa rin namin pinupuntahan to. Hindi naman siya sobrang layo pero dahil sa traffic nagtatagal din yung biyahe kaya itong katabi ko nakatulog na rin. Umalis kami sa Bulacan ng 8 AM, nakarating kami dito sa Tagaytay 5 PM na. Sa may Olivares na nga lang kami bumaba tapos sumakay na lang kami ng e-trike para magpahatid sa mismong pag-i-stayan namin. Uso na nga rin pala dito mga pards yung aarkila kayo ng e-trike para sa day tour tapos package na yun 1,700, ilang tourist spot na rin dito sa Tagaytay or sa Batangas yung pwede nyong puntahan. Dito nga pala sa may Wind Residence yung napili naming i-book ng staycation namin. Pagkababa namin sa mismong parking sa harap ay naglakad pa kami mga pards pababa dahil doon daw yung lobby sa may likod. Nakakatuwa nga dahil sobrang lamig ngayon sa Tagaytay kaya mas na-enjoy rin namin. Buti na nga lang mga pards ay pang 8th floor yung na-i-book naming room kahit papano ay maganda yung naging view namin doon. Pagpasok nga namin ng lobby ay wala nang masyadong taong nagche-check-in. Paano ba naman alas 5 na kami dumating? Kami ay paakyat pa lang samantalang yung ibang guests ay nagne-Netflix and chill na sa taas. Ito nga pala mga pards yung itsura ng room na na-i-book namin. At syempre, ito yung halos iniyayabang lahat ng mga staycation dito. Yung magandang view kung saan makikita mo ang Taal at ang Taal Lake. Nakakatuwa nga no mga pards dahil kahit papano ay bumalik na tayo sa normal. Pagbabalikan mo dati nung kasagsagan ng pandemic hindi natin magawa yung mga bagay na ganito no. Tapos sumabay pa yung pagputok ng Taal Volcano. Nung makapag-check-in na nga kami at naayayos na namin yung mga gamit namin, umalis na muna kami at nagpunta na kami dito sa Sky Ranch. Maggagabi na rin kasi kaya ayaw naming masayang yung unang araw ng pagdating namin dito. May entrance fee nga pala dito, 100 pesos per head. Hindi kagaya ng Sky Ranch sa Pampanga kaya huwag kayo magugulat mga guys ha. Kasi naman medyo mas malaki to, mas malamig din at syempre mas maganda ang view. Kaya kahit hindi kayo sumakay sa mga rides dito, sulit na yung 100 pesos nyo pag ikot-ikot lang kayo. Pagpasok nyo pa nga lang dito sa may bandang bungad, may makikita agad kayong mga bazaar tsaka food stall. Advice ko nga lang sa inyo mga pards, pag nagpunta kayo rito kailangan may dala kayong extra money kasi sinasabi ko sa inyo medyo pricey talaga yung mga bilihin dito. Natatawa nga ako kasi sa halos 10 times na pagbalik namin dito sa Tagaytay. Opo, ganyan karaming beses na kasi nga sabi ko sa inyo magjowa pa lang kami ni Mrs. ay gustong gusto na namin dito sa Tagaytay. Pero first time namin makapasok dito sa Sky Ranch. Paano ba naman kasi tuwing pupunta kami ng Tagaytay ay lagi may bagyo. Kaya hindi rin kami halos nakakapaglibot dahil lahat halos ng mga pasyalan dito ay sarado. Kaya nga eto naglolokohan kami, himala ka ako at walang ulan. Pagkatapos nga ng mga isang oras na paglilibot sa wakas nakapagdesisyon din tong dalawang kasama ko kung saan sasakay. At eto dito nila napili sa Happy Swing. Dito nga lang ako nakakita na ang pangalan ay Happy Swing pero yung mukha ng mga nakasakay ay sad. At dahil nga medyo gabi na rin kami nakapunta rito ay hindi na kami masyadong sumakay sa mga rides. In-enjoy na lang namin yung mismong lugar tapos nag-food trip. At dahil medyo malamig nga yung klima dito sa Tagaytay, tara mag-feeling Koreano muna tayo. Bumili na nga kami muna nitong tteokbokki dahil bukod sa mainit to ay maanghang rin yung sabaw. Perfect talaga to para di ka masyadong lamigin. Kaya kung single ka at balak mong mag-soul searching, huwag dito. Hindi perfect ang Tagaytay para sa'yo dahil mas lalo mong mararamdaman na nalalamig na siya sa'yo. At dahil may kasama akong mga bata ay naghanap kami ng pwedeng upuan para doon kumain. Mabuti na nga lang at itong mga kasama ko ay laging game sa food trip. Sa mga magtatanong nga pala kung magkano ang price range ng mga pagkain dito, yung tteokbokki na kinain namin, isang serving ay 100 pesos.
Tapos ito naman yung mga drinks, isang serving din ay 100 pesos. At dahil nga sa malamig dito sa Tagaytay, nakilala rin sila sa masarap at mainit na bulalo. Siyempre pag-uusapang bulalo, wala na tayong pag-uusapan dyan kundi dito tayo sa Mahogany Market. Pag gusto mo nga mag-feeling artista, dito ka magpunta dahil siguradong pag-akyat mo pa lang ay pagkakaguluhan ka na. Dito nga pala namin napili sa Nanay Deling. Ang sabi kasi nila kung saan maraming tao, sigurado doon masarap. Aanhin mo naman yung maraming tao kung di ka naman makakaupo. Kaya dito na lang kami sa may space pa kung saan pwede kaming makakain agad. Buti na nga lang ay dito namin napili dahil mura naman ang mga serving nila. Meron ding libreng pakape na ikaw ang maglalagay ng asukal depende sa panlasa mo. Pag kasi talaga usapang kape, feeling jackpot kami pag ito ay libre lalo at kung brewed coffee. Ewan ko ba, talagang coffee person talaga kaming mag-asawa at ito na lang halos ang dumadaloy sa katawan namin kaysa tubig. Char! Paminsan-minsan talaga ay may mga tamang desisyon din kami sa buhay dahil buti na nga lang at dito kami kumain. Hindi kami nagsisi sa lasa, hindi rin kami nagsisi sa serving. 790 ang isang order nitong ganto karaming bulalo at hindi pa kasama yung rice. Ang rice ay 25 pesos each kaya lumagay na 100 pesos ang rice namin at inabot lang ng 890 pesos ang dinner namin. Natatawa na nga lang ako at sabi ko ay masama rin palang nalilipasan ng gutom ang mga bata. Kaya naman hindi na namin pinatagal at kumain na rin kami nang sa ganon ay pagkakain makapagpahinga na rin kami. Mga anong oras na nga rin kasi nito kaya nga sabi ko halos nasayang isang buong araw namin ang dahil lang sa biyahe. At dahil mga bata lang din yung kasama namin kumain ay marami kami natirang bulalo kaya naman tinake out na lang din namin. At dahil nga coffee is life tayo bago kami umuwi sa pinag-i-stayan namin ay bumili na rin kami nitong kape. At dahil nga nag-commute lang kami papunta dito sa Tagaytay ay hindi na kami nagdala ng mga pagkain na kakainin namin. Kaya naman on the spot na lang kaming namili dito sa may supermarket. Malapit lang din naman to sa Wind Residence, walking distance lang pagbaba mo ng building. Kaya naman sa may balak mag-staycation sa Tagaytay at pa-commute lang ay highly suggest dito na lang kayo sa Wind Residence dahil pagbaba nyo ng building ay pwede na kayong dito na lang mag-grocery. Pagkatapos nga naming mamili ay naglakad na kami pabalik doon sa hotel na pinag-check-in na namin at guys, sobrang lamig nga po ng mga oras na to. Sobrang lakas nga ng hangin sa gabi kaya mas lalong malamig. Kaya naman pag-akit namin dito, inayos na rin namin yung mga pinamili namin para kahit papano ay makapag Netflix and chill pa kami. Ito nga rin pala yung tinake out naming bulalo. Pagkatapos nga naming maiayos yung mga pinamili namin ay nagbukas na ako nitong pistachio. Nagtimpla na nga rin kami ng mainit na kape at hot chocolate naman para sa mga bata. Lately nga ay adik na adik kami dito sa Can't Buy Me Love. Syempre Don Bell pa rin sa 2024. Paano ba naman nag-break na yung Katniel kaya goodbye Katniel, hello Don Bell. Pero ito namang mga kasama ko, Roblox lang sa kalam. So paano, yun lang, thank you for watching.